Good day everyone. So I prepared one past board exam problem under pressure. So let's go. 6 steel cables are supporting a circular heavy molding of diameter 2 meters from an overhead point. If the molding weighs 2.5 kilonewton per meter and the attachment point is 3 meters above it, determine the following. First, find the tension in each steel wire. What is the diameter of the wire that will not exceed the allowable stress of 124 megapascal? So meron na siyang drawing, no? Ito daw yung molding. Meron siyang diameter of 2 meters. Okay, so circular siya. Meron siyang diameter of 2 meters. Tapos yung height niya sa support is 3 meters. Meron daw siyang weight 2.5 kilonewton per meter. So hindi siya concentrated, no? Itong 2.5 kilonewton per meter, dito siya sa circular. So para magawa mo siyang concentrated, i-multiply natin siya sa kanyang perimeter. So ito, para makuha natin yung load, ito yung load niya, no? So ito mga steel cables to. So therefore, meron siyang corresponding tension. Tension yung natatanggap. Since ito pababa, ito yung weight, ito yung mga tension forces. So meron siyang 6 tension wires. So therefore, lahat to nakaka-receive ng tension forces. Ito, tension forces. Okay, gets? Mga tension forces yan. So meron tayong load. Alamin natin yung concentrated load. Paano malaman? Ano ba yung perimeter ng isang circle? 2 pi r or pi d. So therefore, i-multiply lang natin yung perimeter sa 2.5 kilonewton per meter. So therefore, pi perimeter is equal to pi times d diameter, which is 2 meters. Ito, so meaning ang perimeter niya is 2 pi. Tama? Nakatama. So, multiply natin sa 2.5. 2 pi times 2.5 kilonewton per meter. Ito meter. So, magiging concentrated load na siya. So, ano ba yung weight niya? 2 times 2.5 times pi is equal to 5 pi or 15.708. 15.708. Oops. 15.708 kilonewton. Okay, so ito na yung weight na 15.708 kilonewton. So therefore, ito yung weight. Ito yung paghahati-hatian ng mga steel cables. So, paano nga ba ang approach ko dito sa problem na to? Tinitreat ko siya as triangle lang, no? Okay, nakikita nyo ba yung triangle dyan? Ito yung angle, theta. Ito yun, no? For example, itong wire na to ang ititreat natin. Ito yung height niya, ito yung base niya, tapos ito yung tension. So meaning ito yung tension. No, ito daw may height na 3 meters. Ito daw, ano to? Radius na lang to. Okay, so ang diameter natin is 2 meters. So ang radius natin is 1 meter. Ito, tension force. Pataas siya. So, para mahanap ang load nito, T sin theta lang yan, guys. So ito naman, T cosine theta. So, summation forces, vertical lang. No? So, weight is equal to tension force. Tama? Pero yung tension force natin, isa lang to. Meron tayong 6. No? So, ito, vertical forces. So, anong vertical force? T sin theta. Gets? So, therefore, W is equal to T sin theta. T sin theta, ito yung vertical force. Pero meron tayong 6, no? Multiply natin sa 6 para mahanap natin yung tension sa kada steel wire. So ano ang may weight na tayo, which is 15.08 kilonewton is equal to T. Ito yung hinahanap. Ano ang sin theta? Sin theta, SOHCAHTOA, opposite over hypotenuse. So alamin na muna natin kung ano ang hypotenuse nito. So therefore, 3 squared plus 1 squared. Square root of 10. No. So ang sin theta is opposite 3 over square root of 10 sin theta times 6. Ano yung T natin? 15.08 15.708 divide natin sa 3 over square root of 10, multiply pa natin sa 6. So meron tayong 2.76 kilonewton. So yan na ba ang tamang sagot? Oo. Kasi yung T is yung sa
single steel wire lang. Gets? Pag try mong i-multiply to sa 6, pero yung maano natin is yung nakaslant. Hindi siya equal sa 15.708. Pero kung t sin theta, i-multiply mo pa siya sa sin theta, tapos i-multiply mo siya sa 6, ito yung kakalabasan. So, summation forces vertical is equal. Gets? So, ito yung tamang sagot sa number 1. So, number 2 na tayo. What is the diameter of the wire that will not exceed the allowable stress? So, may allowable stress tayo. Allowable stress. Ito yung allowable. Ano ba yung stress? Ito yung pinaka-favorite na formula, no? Force over the area. Force over area. Lahat naman, ito yung basis, no? So, force over area. May allowable tayo. 124 megapascal. Ang 124 megapascal is equal to Newton per millimeter. No? So, 124 Newton per millimeter. So, force. Anong hinahanap natin? Ano yung diameter? So, saan natin malalagay yung diameter? Siyempre, sa area, no? Ang force na gagamitin natin, ito na. No? So, 2760 Newton. Newton na siya. So, anong area ng circle? Pi over 4 times the diameter d squared. Okay, in mm. So, ship solve. Ano yung diameter? 124 is equal to 2760 over pi over 4 times x squared. Ship solve. Yun yung diameter niya in millimeters. So, processing. Masyadong matagal, so i-simplify natin yung equation, no? 2760. Lagyan na lang natin dito. So, pi over 4. Okay. Pi over 4 times x squared times 124, which is allowable. Ship solve. What is x? So, 5.3235 mm. So, kapag wala dito yung sa choices natin, ano yung sagot natin? 5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm. Since allowable, ito na yung allowable na stress. Therefore, para di tayo dyan mag-exceed, ang diameter natin is lakihan natin. No. So based sa engineering natin, dapat approximate 6 mm ang gamitin natin para di tayo lumagpas sa allowable stress. Gets? Thank you.